Welcome back mga kahabi. Bago nga natin simulan yung video, magsha-shoutout lang tayo kay Sam Lester Delpin, kay Alex Antonio, kay Odin Marcelo, at kay Justin Mabilin. Shoutout din kay RJ Evangelista, saka kay Bong Makiran at Arden Lop TV. A few moments later. For today's video, pag-uusapan lang natin kung paano magsanay ng pang street fight na kalapate. So marami kasing nagtatanong sa atin kung paano nga raw ba mapapabilis yung uwi ng kalapate nila. Saka kung paano nga magsanay na maging pasukin yung kalapate nila, yung hindi na tumatambay. Yan. Kung napansin nyo, gustong gusto nang pumasok na itong kalapate natin na to, saka napakatapang. So paano raw ba magiging ganyan yung kalapate, So ituturo ko ngayon, pero bago ngayon, mag-update lang muna tayo sa mga kalapate natin. So ito nga yung 6 overall natin. Kapitbahay lang ni Baleleng. Ayan yung anak nila. Healthy naman yung anak nila, 1 week. Mapapansin nyo yung balahibo. Medyo pahaba na. Tapos may loading din sila mamaya, Pinag-iisipan ko na ipuli nga o isali sila sa karera ng kalapate na may pustahan. Ayan. Si Baleleng, sa atong si Falcon, yung may anak. So sana hindi naman kapusin to kahit na pinagsusubo natin, ilalaban nga natin sa karera. So sana maging successful yung ginagawa natin. Susubukan lang naman natin. In case na mabilis nga umuwi kapag ka may sila. Tapos ito naman yung kapatid niya, Yan, si Kambal. Yan, pinarisan natin. Bago na yung kapares niya, Since sa previous video, sinabi ko nga sa inyo na lumisa na yung dalawa nating kalapate, Dahil nga sa bagyo, dalawa yung nawala sa atin nun. So, dalawa yung lumisan. Yan, nadali tayo ng bagyo. Ito naman yung kapatid di 1.5, si Lakadi. So, may pa rin sila, may one eye cold kasi hindi ko naman sila ginagamot. Mahirap kasi yung masasana yung kalapate nyo sa antibiotic. Dahil yung antibiotic, humihina yung resulta niyan o yung epekto niyan kapag paulit-ulit yung ginagamit. So, ang payo ko naman dyan sa inyo, kapag gumagamit kayo ng antibiotic, gumamit kayo ng paiba-ibang brand ng antibiotic or iba-ibang klase. So, kapag kasi isang antibiotic lang yung ginagamit nyo, kapag gumana nga yung gumana sa sakit yan or sa pagpa-flushing nyo, sa susunod na ginamit nyo yan, medyo hindi na ganun ka-effective. So, ginagawa rin yan kahit sa mga nagbababoy, o yung mga nagmamanok, ginagawa rin yan. Basta ginagamitan ng antibiotic yung kalapate, alam din nila yung, yung sistema ng paggamit ng antibiotic. Kaya yan, kung mapapansin nyo, may one eye cold pa rin tong isa natin, di pa natin ginagamot ulit. Dahil iniiwasan nga natin na hindi na maging effective yung gamot nila kapag in-erase na natin. Kasi sinasali din natin itong isang black checkered natin. So yun nga, medyo mahaba na, kaya puputulin na natin dito yung pag-update natin. So magbibigay na ako sa inyo ng tips, saka ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano nga magsanay ng pang street fight na kalapate. O yung tinatawag nga nilang pang street race. A few moments later. Since marami na nga nagtatanong sa akin kung paano nga ba magsanay ng pang street race na kalapate, o yung pinang-i-street fight. So magbibigay lang ako sa inyo ng idea at saka ng tips, na ginagawa para masanay nga yung kalapate na maging maamo, maging matapang, maging pasukin, saka mabilis na pag-uwi. So ituturo ko lahat na yan, So mga basic lang naman to na ginagawa ng mga nag-i-street fighter na kalapate, So unang-una, kailangan nyo lang na parisan yung kalapate nyo kasi usually naman na ginagamit sa street fight ng kalapate, lalaki. So paparisan nyo. Katulad ng kalapate natin na yan, makita nyo may kapares siya dun sa loob. So, para naman mapatapang nyo, unang-una, kailangan nyo kasi, mas maganda kung maamoy yung kalapate nyo. So, papaamuhin nyo muna siya. Kapag bago sa inyo yung kalapate, halimbawa, kalilipat nyo lang sa kulungan, mas maganda kung familiarize nyo muna siya dyan sa kulungan niya na yan para hindi siya manibago o yung hindi kayo mahirapan na napatapangin o yung paamuhin yung kalapate. So, hindi kayo mahirapan na magsanay nga. So, unang-una, kapag nagsasanay kayo, syempre, kailangan nyo ng paamuhin,
So, ang gagawin nyo lang, hindi nyo muna mapapatuka kasi sa kamay yan kasi mailap pa. Kung mailap pa yung kalapate, bago pa lang sa inyo, hindi nyo masasana yan. So, ang kailangan nyo gawin, i-fasting sila. Pagkatapos nyo silang i-condition, so isa pa yun, mahalaga rin yun, condition nyo muna. Isa sa pinakamahalaga yun. Condition nyo muna bago nyo sanayin. So, kapag na-condition nyo na, i-fasting nyo muna, tapos magugutom yun eh. Yun yung pinakamadaling way para nga mapaamo natin yung kalapate. So, ang una nyong gagawin, hindi kasi muna kakain sa kamay nyo yan eh. Hindi tutuka sa kamay nyo. So, gagawin nyo, kailangan may ilalagyan kayo o yung lalagyan ng pagkain nila. So, dito nyo muna siya papakainin. So, nakaganyan pa rin kayo, nakahawak pa rin kayo dun sa pakainan niya. So, since pinasting nyo yung kalapate, gutom na gutom yung kalapate nyo. Kaya kapag pinakain yung ganyan yan, tutuka yan. Kasi kung di sila tumuka, huwag nyo papakainin. So hanggang sa masanay sila na tumutuka sa inyo, mga 1 day to 3 days. Kapag maamo na yung kalapate, pwede nyo nang sanayin na pang street fight nga. So tuturo ko naman sa inyo yung way na para tumapang yung kalapate. So usually naman, ang ginagawa nila, pinapagalit nila yung kalapate. So ayan, hindi nyo magagawa yan kung bago lang sa inyo yung kalapate, hindi nyo magagawa na ganyan katapang yung kalapate nyo. Ay, kung napansin nyo, nasa labas na ng kulungan, namamalo pa. So, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng pampagalit nga ng kalapate, So, kukuha lang tayo ng kalapate. 2,000 years later. So, ito na nga, kumuha na tayo ng pampagalit sa kanya, So, kung kukuha kayo ng pampagalit o yung pampatapang sa kalapate, yung pagpapagalit kasi sa kalapate, ito rin yung nakakapagpatapang sa kalapate natin. So, ayan, kung kukuha nga kayo ng ganito, mas maganda kung yung kitang-kitang kalapate yung gagamitin nyo. So, kung mapapansin nyo sa mga nag-street fight o yung street race na kalapate, So, ito yung pinampapaspas, yung pampagalit nila, tapos nilalagay dun sa loob ng kulungan kapag nakita nila, para galit na galit yung kalapate, papasok agad yung kalapate nila. Mas maganda kung ang kukunin yung kulay ng pampagalit o yung pampatapang nga ng kalapate, kulay puti, para kitang-kita nila. So, ayan. Gagawin lang dito, Ipapasok nyo to doon sa kulungan ng kalapate nyo. Ipapatuka nyo, ipapabugbog nyo. So, kung meron naman kayo na divider na ganito, hindi na kailangan ng pabugbog nyo yung kalapate nyo. Ilalagay nyo lang doon sa kabila. Tapos yung kabilang pares naman, doon sa kabilang dinivide nyo nga. Kasi may gitna yan eh. May hati yan. So, mas mainam pag ganitong way yung ginawa nyo, So, kapag kasi pinabugbog nyo yung kalapate, kapag yung binugbog na kalapate, baka magka-trauma. Kawawa naman din, So, against ako dun sa ginagawa na yun. So, ituturo ko rin sa inyo yung way na ginagawa ng iba. Na katulad nito. Sa akin galit yung kalapate, Ayan, kung mapapansin nyo, tuka ng tuka sa akin. Sa akin siya galit, Hindi sa kalapate. So, mas maganda yan. Advance kasi yan eh. Advance na yung training. Pagka ganyan yung kalapate nyo, nasa inyo mismo galit, makita pa lang kayo, bababa na yung kalapate nyo. So, tinuro ko lang sa inyo yung pagpapagamit nga ng pampagalit na kalapate o yung pampatapang. So, ito yung basic talaga na ginagawa nila, Papasok nyo lang dyan. Assuming na ipinasok na natin dito kanina, nakasama yung barako. So, tinutuka na rin siya kanina ng barako. Ngayon, kayaan na natin na yung barako nandito sa labas ng kulungan. So, ngayon, makikita nyo, pagka ganyan, galit na galit yung barako kasi nakikita niya may ibang kasama yung kapares niya. So, ganyan ang ginagawa na idea nila kapag nagpapagalit nga ng kalapate or yung nagpapatapang. So, ayan, kung mapapansin nyo, galit na galit yung isang kalapate natin. So, kawawa na may isang kalapate, kaya kukunin na natin. Napapansin nyo, tinutuka pa tayo, So, ganyan ang gagawin nyo, Isa pang mahalaga kasi dyan, gawin yung territorial. So, paano naman yung ituturo ko sa inyo na, na sa akin mismo galit yung kalapate. So, ganito yung gagawin natin dyan. Halimbawa, ayan, yung kalapate na yan. So, sa una kasi, hindi ka tutukain yan kung hindi maamo yan at saka kung hindi territorial. So, gagawin yung territorial yung kalapate. So, hayaan nyo lang na ganyan. So, papakita ko sa inyo yung kalapate na hindi pa ganun ka-territorial,
A few moments later. So, halimbawa natin, itong kapares si Falcon, yung 6 overall champion natin, ano. So, ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya tumutuka. Nahihilang pa siya. So, hayaan nyo lang na ganyan, ano. So, ayan. Kung mapapansin nyo, tumutuka na si Falcon kahit papaano, no. Ganyan lang gagawin nyo. Pero hindi kayo lalapitan yan. Hindi katulad ng isa na sumusugod talaga. So, ganyan lang muna sa una. Sasanayin nyo yung kalapate nyo na papabugbog kayo, papatuka. So, para hindi na kayo gumamit ng, ng kalapate na pinapabugbog. Kawawa naman kasi kung yung kalapate gagamitin nyo. Kayo na mismo, no? Kayo na mismo magpatuka sa, sa kalapate nyo. Mas mainam pa yun kasi kapag nakikita pa lang kayo, bumababa na yung kalapate nyo. Kung meron dinadapuan na iba yung kalapate nyo, bumababa na. Mas mainam kasi kung magi-street fight kayo, no? Clear yung dadaanan, hindi katulad dito sa amin. Ayan, kung mapapansin nyo, may puno. Tapos ayan, maraming mas mataas dito. So, ayun din yung isa. So, may chance kasi kapag ganyan yung pwesto ng kulungan nyo, no? Dadapo pa rin sa pinakamataas na bubong na yun. Dadapo pa rito. Dadapo pa dyan. Bago bumaba rito. So, marami siyang dadapuan. Kaya mas maganda kung magi-street fight kayo, clear yung dadaanan. So, pwede nyo naman turuan na mag-isang baba pa rin yan, ano? Kaso kapag kalapati kasi yan hindi nyo hindi nyo kabisado kung kailan magloloko yan. So may chance kasi na magloko kapag hindi clear yung dadaanan. Tapos kung madalas yung pinanglalaban, kulang na sa sa pahinga. So ganoon ang nangyayari. So nakita nyo naman hindi tayo hinahabol ng kalapate. So ganyan lang. Ayan, kahit na ilagay ko yung hindi siya humahabol, hindi katulad nito. So ganyan lang yung basic So, hayaan nyo lang na tinutuka-tuka kayo na ganyan. Tapos, eventually, magiging ganito rin. Katulad na kalapate natin na ganyan. So, ayan, nakita nyo, napakatapang na. So, ganun lang gagawin natin. Huwag na kayong gumamit ng eto, mas nire-recommend ko sa inyo yung paggamit ng ganito, yung technique na kayo sa inyo mismo galit. Ayan. Tapos, sa training naman ng kalapate, parang manalo kayo. Yung mabilis uwi yung kalapate nyo. Ang ginagawa lang kasi dyan, sineself-toss nyo yung kalapate nyo. So, mas maganda kung ilang beses nyo ihahagis yung kalapate nyo. Halimbawa, north, 3 km north. Yung yung hagis ng kalapate nyo. O yung kalaban nyo. So, maghahagis kayo. Pwede kayo maghagis dun mismo sa lugar nung kalaban nyo. Siyempre, nakakaya naman minsan kung pinagplaplanuhan nyo na palang labanan yung kalapate nila. Tapos maghahagis kayo dun sa tapat ng bahay. So nakakaya yun. Ang gawin nyo, pwede kayong maghagis dun sa gawilang nila. Huwag kayong magpapakita o kaya sobrahan nyo. 4 km north din sobrahan nyo lang ng distance. Sa ganun, hindi na umikot yung kalapate. Dadalasan nyo yung paghagis dun para sa paghahanda nga, para bumilis yung kalapate nyo. Since alam nyo naman siguro na kapag ang kalapate na inihahagis o yung pinaparonda, saka yung inihahagis nga dun sa ibang lugar, rumorondahin, umiikot, ilang beses na umiikot. So maiiwasan nyo yan kapag ang ginawa nyo, madalas yung inihahagis dun. So isang uwian na lang, hindi na umiikot yung kalapate, bababa na rin agad. So meron akong binigay na tips na kung paano nga magturo ng pumili ng ng pang street fight na kalapate. So ilalagay ko na lang yung link ng pagpili nga na pang street fight na kalapate So para may idea rin kayo na kung paano pumili nga ng pang street fight na kalapate. So mas malaki chance nyo na manalo kapag ginawa nyo yung mga tips ko. So ayan ganyan lang. Kasi ito, mapapansin nyo, gigil na gigil kumpara dito. Kasi ito hindi natin sinasanay pa kasi babae ito Ito rin, ganun din ang gagawin niya. Tutukain din tayo niyan Kaso hindi pa nga sanay, kaya hindi pa tayo tinutuka. So kapag pagka madalas yung ginaganyan yung kalapate nyo, huwag nyo sasaktan papatuka lang kayo. Medyo masakit lang. Ayan. So sana nga may natutunan kayo Happy flying sa inyo. God bless.